Okay ka lang. Lagi nila ako may sakit pagka Mag-video ako. Okay ka lang, sir. Lapit na tayo. 1 hour, 27 minutes to go. Hello, hello! Welcome back to the vlog! Siyempre, puyat ang mamshi. Today is May 31. And today, sasali tayo sa Audax 600 kilometers. Yes! Ang yabang! So, syempre, nag-ensayo kami ng malala for today. Heat training, more heat training. Pero, kahapon, nag-announce si Pag-asa na start na ng habagat season. So, today, umuulan. Ano pa lang? Anong oras na ba? 2:30 AM pa lang. Pero, umuulan na sa labas. So, malaki ang chance na magsa-start tayong mag-bike. Start tayong pumadyak, umuulan na. Tinry namin ang lahat para makapag-prepare for this day, but you can only prepare so much. Everything that can go wrong, I think is going wrong. Kasi hindi kami nakatulog ng maayos. Nakapikit lang ako pero hindi ako, wala. Siguro sobrang excitement. Tsaka 10 PM na kasi kami nakarating dito kagabi dahil marami pa tayong responsibilidad sa buhay. Hindi ko alam bakit ganito yung combo nito. Nilaga tsaka tinapay. Sana man lang sinani side up na lang nila. Napakalungkot. Pero wala akong choice. I have to eat because I need sustenance. Totoo yan. 2 itlog. So, nakain ko na isa. Ang liit pa ng itlog. Tingnan nyo naman yung palad ko. Kaya naman yung itlog ko. Anong itlog? Ayoko ng itlog. Ayoko. Okay na sa akin tong 2 itlog. Okay na. So, ito na. Handa na yung mga bike. Meron tayong extrang gulong. Just in case. Pero meron din tayong extrang inner tube. Laman na yung mga bote. Kapag timpla na ako ng tailwind. Ito yung bag ko. Rafa na bar bag. Siyempre, punong-puno yan. So, hindi ko na mabuksan kasi mahihirapan akong isara ulit. Pero punong-puno yan ng everything. Ito yung kay Babe. Siyempre, na kay Babe. Ito ang key to finishing Audax 600. Kailangan meron kang tagadala ng gamit. So, ang dami niyang bag. Ilang liters to? 7 liters. Meron pa siya sa harap. Tapos nasa ilalim yung tools niya. Outfit check. It's a Rafa kind of day. With cap and everything. And gloves. Na hindi ko matanggal. Sinuksok ni Babe sa likod ko yung jacket. Because we're gonna need it today. Okay? Let's go. Uy, maliwanag ah. Yes, thank you Lord. Jan! Thank you Lord at tumigil ang ulan. Okay, let's go to Mango Valley. Galing tayong Bayfront Hotel. Dito lang sa likod. Eto na nga. Magche-check-in pa lang ako kasi hindi kami nakapag-check-in kagabi dahil late na nga kami dumating. Here we go. Uy. Hello. Oo. Nakapag-ano ka na? It's a busy morning. First thing, sir, may waiver na. May naabot ko na po. So, hinahanap ni ate yung ating QR code. Ayan. Na ito yung ipe-present natin sa mga checkpoint. Working. May umalis siya. Thank you po. Here we go. Asa na sila, Tito Joel? Andyan, kahit na hindi pa gumagaling yung tuhod nun ah. 400 na, hayaan mo siya, matanda na yan. Ito na, si Tito Jean! Kasama natin si Tito Jean today for the whole 600. Buong 600 kilometers. Pwede naman kalahati na. Sa'yo ko lang narinig. Pwede pa lang installment. Tayo naman yung bayad dito.
Oh, Tito Joel. Hello. Kompleto na sila. Mga idol natin sa padyakan. Namin maayos pa. Oh. Oo, maayos pa. Ito yung ito yung dapat tapang lang ang puhunan. Talaga, puro ganun lang naman kami. yabang lang ang dala. Hindi naman mag-sorry pag hindi na kaya. 5-4-3-2-1. Nabigla ako ah. Hey, let's go! Ingat po! See you tomorrow! Yes, babe. Yes, see you tomorrow. Laban lang! Gusto mo yung see you tomorrow? Bakit? Malikot yung bike mo? Dahil sa bag? Shucks, dapat tinesting talaga natin. Ayan, umaahon na tayo ng sementeryo. For the first time ever in my life, inaahon ko tong sementeryo ng kalmado. Kasi, ang game plan natin ay Banayad Gaming for the whole 600 kilometers. Dapat zone to lang. Siyempre yung mga 200, yan, hanggang 50, mga 30-30 mga speed niyang mga yan. Pero tayo, we're in the long game. So, kalmahan lang. 20 to 25. 6 kilometers out. Dami nang lumalagpas sa atin. So, sabay-sabay ni-release lahat ng distances. 100, 200, and 600 kilometers. So, sa simula, marami pa talagang mga kasabay. So, kailangan mataas yung EQ mo. Pigilan mong sumakay sa mga pace line at mga pelotons. Kasi, iba naman ang atake ng 100 at 200 kaysa sa 600 kilometers. Remember, hanggang bukas pa tayo papadyak. So, as much as possible, conserve your energy. Yun! 52 kilometers! Checkpoint 1, 6:13 a.m. Medyo sumobra tayo ng 13 minutes kasi nasobrahan ako sa reserba nung first 10 kilometers. Masyado akong nagreserba. Ang bagal ko, tsaka wala akong makita. Hello po! So, tinanggal ko yung shades ko. Hawak na ni babe yung QR code naming dalawa. Babe, pag ito walang 7-Eleven ha. 7-Eleven dyan. Nasa harap ko na yung tubig sa checkpoint. Mas masarap yung tubig sa 7-Eleven. Saka marami pa nangangailangan ng tubig dun. Parang wala. Meron. Sinasabi ko pag gano'n. Yung nakita mo pag Pag ganyan. Himal. Tumama ka dyan ha. Ang dami niyang time. Nakakuha pa siya ng upuan. Naglatag pa ng upuan. O, ayan. Magkakape muna kaming dalawa. At saka magbe-breakfast dahil hindi ako maitawid ng dalawang itlog. Okay. 6:35 a.m. 54 kilometers. Naitawid ko na ang gutom ko. We're going again. Car back! Alas 7 na. Pero makulimlim. Parang alas 6 pa din yung hangin. Sana ganito lang. Siyempre mahaba pa ang laban natin. We cannot say if it's gonna stay this way. Ang bad trip lang kapag gantong malamig, naiihi ako. Dito na kami sa Iba. 66 kilometers.
7:02 AM. So, na-maintain naman namin 20 to 25. Pag gantong magaan, umaabot kaming 30 to 35. Kasi ang target namin ay 25 kilometers per hour. So ideally, dapat by 8 AM, nasa 100 kilometers na kami. Pero okay lang naman kasi kailangan talaga namin mag-reserba ng lakas. Hindi kami pwedeng magpalaspag masyado pang maaga. I-enjoy na lang natin tong lamig. And we'll take it step by step para sumakses. CR muna kami kasi pareho na kaming naiihi. Malamig talaga. Kahit saan. Drive-thru yarn. Happy breakfast. 80 kilometers. May mga nakakasabay pa tayo dito, mga ilan-ilan. So lumakas na nga ang ulan. Ulan. Ayan. May mga nakakasalubong na kami na umuwi galing 100 kilometer checkpoint. Dito na kami sa pa 90 kilometers na kami. Lapit na kami umahon. So ayun na nga, lumalakas na yung ulan. So this is why I have my cap, no? Pangsalo ng ulan. Pero alam mo, win-win yan. Kasi mainit o malamig, mainit o maulan, useful siya. Dahil pag mainit naman, pang iwas silaw ko siya. Yun. So maya kakain na kami. 150 ka pa nga yung bala ko, kasi malalapit sa akin. Yun naman talaga yung original plan, di ba? Ano? Sa 150 tayo kakain. Hindi tayo nakakain. Tapos ba't kasi hindi pa ako kumain kanina ng onigiri? Kasi ino-offeran kita, ayaw mo. Kulit ko rin eh. Titigil pa tayo ngayon, nandidisrupt ka ng ano eh. Kaysa nasa... Habang kinakain ko yung choco mucho ko, saka yung Kay- bars ko. Huwag ka nang mag-explain. Talaga kaya. Kailangan Huwag ka ko nang... pagkain. Alam mo, babe, umamin ka na lang, pabigat ka dito. Kwenta ka na. Hindi. Wala kasi talaga kaming breakfast. Yung hotel kasi namin eh, nagbaon din kami ng overnight oats. Kaso, wala kaming kutsara. Saka wala palang ref sa hotel. So ayun, nabulilyaso. 104 kilometers. Ito na yung turnaround point ng 200. Ayan. Ayan na yung checkpoint nila. Papasok na kami sa unknown territory. Ang nagawa ko lang talaga dito sa rutang to hanggang dun 104 kilometers, tapos U-turn na. So ang next checkpoint natin 150 kilometers sa Dasol. Morning! Oh, grabe, lumalakas pa. Tuloy pa ba? Tutuloy ko pa ba to? Sure ba silang habagat lang to? Hanap tayo ng silong. So nag-jacket na ako. Medyo maginaw na. Pero nung nag-jacket ako, saka naman humina yung ulan. Ano ba naman yan? So 110 kilometers na. 9:17 AM. Okay pa naman. Okay pa yung time natin. Hindi pa tayo masyadong late. Ang daming gantong mga bridge. Ang ganda. Oh. Partida 122 kilometers pa lang to. Dami pa siguro tayo madadaanan. 126 kilometers. Minto lang kami dito sa gas station kasi maglalagay ako ng ang tagal. Chanen.
Shami cream. Masakit na. Kailangan mag-reapply kasi basa eh. So, nawawash off siya. Habit late ka na kasi uminom ng gamot eh. Lo, nangyari sa'yo. Wala. 10:25 AM. Nasa 130 something na kami. 5 kilometers to go sa second checkpoint. Okay sana yung ulan eh. Swerte kami kasi hindi kami nainitan. Yun nga lang, iba naman yung challenge ng ulan. Ang problema, pagkabasa yung bib, may shaking naman. So, my singit is on fire. Kahit na nag-reapply ako ng Shami cream, wala eh. May kahapdian na siyang nararanasan. 150 kilometers. Second checkpoint. 11:05 AM. We're here. Yes. Wala. Kasi may nakastack lang sa ilong ko eh. Naka 50 na ba hinga na? So, right after lang nung checkpoint, kain kami dito. Marites Place. Okay. Panahon na para ipahinga ang mga paa. Diyos ko, grabe oh. Tingnan nyo oh. Wow, ang linis. Tingnan nyo yung ano ko. Ayan oh. Yung palad ko. Dahil sa basa, ayan. Natatanggal na yung mga kalyo. Sure ka na dyan. baka di kita magising ha. Inumin mo lang, tas tulog mo muna. Ang baby. Ayun pa, nagka-allergies. Baby boy. Sisig. And tapa. Gusto order pa si babe ng pancit batil patong. Wala pa eh. Ayan na siya. Pancit batil patong. Dapat sa'yo sopas eh. O kaya lugaw. What's the verdict? Sarap? Okay. Handa na ba tayo sa round 2? Nilulub na ni babe yung mga bike namin. Lube. So, ayan. Napakalinis. Ang ganda. Nahugasan ko na yung mga buha-buhangin ko, o diba? Parang bakit? So, ang next checkpoint natin ay, diba, meron akong cheat sheet dito. Ginawa ko yan. Ako mismo nagpa-print niyan. Nababasa ba? Next checkpoint ay 200 kilometers. Ang cut-off ay 5:20 PM. Marami pa tayong time dahil alas 12 pa lang. So, isang oras din tinagal natin doon. Okay din naman. Kasi, na-refresh kami dalawa. Oh, shoot! Oh, shoot! Grabe si kuya. Woo! Okay din kasi na-refresh kaming dalawa. Nalaban namin yung socks namin. Hindi masyadong malagkit yung pakiramdam. Napahinga ng konti si babe. Sama kasi pakiramdam ni babe. Buti na lang dun napili ni babe kasi nung tinignan ko kanina, sinilip ko yung Lucky 7 ba yun? Yung nasa harap nung checkpoint mismo. Maraming tao. Eh dun sa Marites, kami lang. Tapos, jackpot pa kami kasi malinis yung CR. So, nakapaglaba kami ng medyas. Tapos, nakapag-linis kami ng selves namin. Pati bag ko, nilaban ko. Tapos, mabilis din yung serving. So, it's a good idea. By the way, ang dami namin nakitang mga nag-600 today. Hindi ko alam kung gaano kami karami, pero parang ang dami namin. Ang dami lumagpas sa amin kanina.
Bago makarating ng Alaminos, dadaan muna dito sa Mabini na sobrang haba ng rolling hills. Actually, karamihan dito puro ahon. Dito ko talaga naramdaman yung swerte namin sa panahon. Kasi, nung huling dinaanan to ni Babe, nung nag 400 kilometers siya, sobrang init daw dito. Pero ngayon, hindi kami nainitan. Hindi na nga mainit pero nahirapan ako eh. What more pa kaya kung mainit? At dahil nga rolling hills to, hindi to lumalabas sa Garmin. Hindi siya kasama sa Climb Pro. So, banayad naman siya. Yun nga lang, sobrang haba niya. Tapos, ang finale pa nito, yung Mabini Climb, yung may Santo Niño. ...182 kilometers. Nakatapos lang ng ahon. Medyo mahaba din. 900 meters. So, meron palang Santo Niño dun sa ahon na yon. Sa sobrang focus ko sa ahon, hindi ko nakita. Okay, sorry na lang. Check na lang natin tomorrow. Paalaminos na tayo. Medyo umiinit-init na. Alas 2 na eh. Pero, malamig pa rin yung hangin. Swerte. So, ang pinaka-challenge lang natin kanina yung ulan. Lapit na tayo sa checkpoint. 16 kilometers to go. So, dito sa Alaminos, marami-rami tayong nilulusong. Ibig sabihin, aahunin natin ito pabalik. Kanina, rolling hills. Kasi ngayon, medyo marami-rami tayong nilulusong. Ibig sabihin, aahunin natin yan lahat pabalik. Para tayong nasa New Zealand. Is it New Zealand? Ganda oh. 192 kilometers. Lapit na tayo sa checkpoint. So, 193 kilometers. Magkakape muna kami dito sa Shell Select kasi I need my coffee fix. It is 2:14 PM. Kakagaling lang namin ng bypass road ng Alaminos. Imbis na kumanan kami, kumaliwa kami kasi nakita namin yung Shell Select. There. Ano ba to si Innova? Ano bang gagawin niya? Pwede na ba akong dumaan, kuya? Sarap yung kape mo, sir. Very relaxing. Gusto niyo yan? Nasa ano na tayo? 2 AM. Balik na tayo sa Saan hotel? Magtataka yung mga tao doon. Caramel macchiato. Yes, chill na chill. 2 PM pa lang naman. 5 PM pa yung cut-off dun sa checkpoint. Mag-antay sila. Nandyan na lang yun. Nandyan na lang tinamad pa. Wow. As a true sick person. Sana gumaling ka na, babe. Sana gumaling ka na kasi medyo pabigat ka na. Hindi wala, baka nagpapanggap lang ako. 3:02 PM. So, parang mag-iisang oras din kami doon. Chill na chill, yarn. Okay, let's go! Okay, 7 kilometers to checkpoint. So, ito yung bypass road. Dito kami galing kanina. Ayan, dediretso na tayo. Papuntang checkpoint. Yung next checkpoint natin ay nasa 300 kilometers sa Tarlac na. Yes! Let's go! Ayan na. 200 kilometers. Third checkpoint. Dito na tayo sa Paitan, sa Suwal. 3:22 PM. Okay. Padilim na. Tayo na lang yung tayo. Lakas ng hangin. Ang sabi, habagat lang. Parang pag-ulan. Grabe. Let's go. Lord God, keep us safe. Dumating na naman ang pagsubok. Ayan na, umulan na naman. Mukhang bubuksan ko na yung pangalawang chamois cream ko. Lumulusong tayo ngayon.
Mahaba-haba tong lusong na to. So mamaya aahunin natin to. Mamaya pag madilim na. Ay, bagyo. What happened, Bella? Wala ka makita? Ayan. Tinatanggal niya kasi yung cup niya. Eh ako, I'm always ready. Okay. So, paano ko ito? Ano yung pangtaas? Ito? Shenen! Wala na ako makita. Ready na kami! So, dahil nga inabutan kami ng kalakasan ng ulan, hindi na rin ako nakapag-video. Ang laki ng time na nakuha sa amin ng part na to. Kasi, syempre, pag malakas yung ulan, mabagal ka kasi mababa yung visibility eh. So, mag-iingat ka talaga. Tapos, marami ring mga puddles. Pansin nyo naman yung mga, yung road dito, uneven mostly. So, kailangan mag-ingat talaga. Tapos, marami din kaming hinto-hinto. At saka, syempre, dahil nasistress na kami, medyo nag-away na din kami. Kaya ito yung pinakamatagal na part namin. Akala ko hihinto tayo kasi i-admire natin yung view. Ha? Iba pala. Ito, admire mo. Humarap ka. Ganda oh. Parang painting. Hindi gumagalaw yung baka. Ito, kaya mo. Yung isa, hindi talaga masarap eh. Lasang panis eh. McDo chicken, 2-piece, mga tarem, umisem. 250 kilometers. Okay. 50 to go, but first, McDonald's. 2-piece chicken, please. Grabehan po yung order natin. So, 2-piece chicken sa akin. 1-piece kay babe. Hulaan natin kung ano to. Spaghetti ang pusta ko. Sabi na eh. So, 2-piece din pala siya. Pero may spaghetti siya. Aba! Tapos may pa-fries pa tayo. Okay, carbo loading. Wala nang hugas-hugas na. Sa dami ng putek na kinain ko. Feeling ko, immune na ako. Kala ko kami tayo. Mukha mo kanina. Grabe ko. Alam mo, sobrang sakit mo magsalita nun kanina. At yung mukha mo pa, ginanon mo. Itain. Nagdaring-diri ka. 7:11 p.m. Going again. So, it looks like 9 p.m. kami makakarating. Mga ganon, 9 p.m. Makakarating ng 300. Tapos babalik kami 100. So, siguro mga 1 a.m. Hindi ko alam. Shucks. So, after namin mag-McDonald's, medyo guminhawa yung pakiramdam namin kasi nakapagpalit kami ng medyas. Sobrang laking difference pagka tuyo ang medyas mo. Tapos buong araw basa yung paa namin, 'di ba? At saka buong araw ko rin talaga ni-look forward yung 2-piece chicken na yan. Kasi pinag-usapan na talaga namin yan bago pa mag-start yung ride na kailangan makapag 2-piece chicken ako ng McDo kahit na anong mangyari. Yun nga lang, dito sa part na to, medyo nag-start na rin akong malungkot. Kasi dito ko na na-realize na hindi na namin masusunod yung original plan namin. Kasi ang original plan talaga ay sa 400 kilometers kami magpapahinga. Meron kaming binook na hotel sa Alaminos. So, ang plano ay aabot kami ng hotel by 12 midnight or 1 a.m. at the latest. Yun nga lang, dahil ang daming time na nawala sa amin, mukhang hindi na talaga kami aabot. So, kailangan na namin mag-decide kung saan kami mag-stop at kailangan maplano namin ng maayos dahil may cut-off ang checkpoint. Ang cut-off ng checkpoint sa 400 ay 6:30 a.m. So, from 250 kilometers to 300, mostly ako yung nasa unahan kasi ako yung nagpe-pace. Kasi minsan nahihirapan si babe mag-pace.
pagka alam niyang pagod na ako. So, hinahayaan niya na ako mag-pace ng sarili ko. At dahil nga medyo disappointed ako sa mga pangyayari at late ko nang na-realize na hindi na kami aabot, tinry ko pang bilisan. Kaso, dito sa part na to, rolling hills na naman at ang dami na namang mga ahon. At take note, umulan na naman, syempre, pahirap na naman sa buhay. Syempre, kahit bilisan mo, hindi talaga pwede dahil kailangan mag-ingat, lalo na madilim, hindi makita yung kalsada. Ito na yan, finally. 300 kilometers. 9:34 p.m. Ay, sobrang late. Grabe. Ang sakit na ng tailbone ko. Kunin na namin yung bag drop namin. So, nag-iwan kami ng bag na may laman na mga power gel saka mga fit bar. Ayan. Okay. Distribute. Hindi ako pwede dito masiraan. Medyo delix. Baka itakbo ko na lang. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi uso ang street lamp sa Tarlac. Grabe, tignan nyo naman, sobrang dilim talaga. Halos wala ka na talagang makita. Buti na lang, mala projector yung dalang ilaw ni babe. So, siya na yung nag-iilaw para sa aming dalawa. Kasi kung yung ilaw ko lang, wala rin ako masyadong makita. Yun nga lang, nakakatakot talaga kasi ang daming mga puno-puno sa gilid. So, ang dami ng mga creatures na nabubuo sa imagination ko. At alam nyo ba kung ano pang marami dito? Palaka. Sobrang daming palaka. Buhay, maliit, malaki, patay, ganyan. Sobrang dami. Ang dami kong nadaan ng mga decapitated na palaka sa kalsada. Feeling ko, yung gooey thing na nakadikit sa bike ko, parts din yun ng palaka. At syempre, meron din kami mga nadadaanan ng mga buhay na palaka. Diyos ko, para silang mga patibong sa kalsada. So, ayun nga, kahit na meron na kaming mga nararamdaman na mga nananakit sa mga katawan namin, masakit na yung likod ko, yung singit ko, yung paa ko, pero nag-decide kami na pondohan pa ng mileage. Kasi kung sa 300 kilometers kami hihinto, mabilis lang yung pahinga namin at kailangan namin gumising din agad para habulin yung cut-off na 6:40 AM sa 400 kilometers. Syempre, mahirap yon kung hahabulin mo agad yung 100 kilometers pagkagising mo. Kaya, nag-decide kami na pondohan muna bago kami magpahinga. Ay, wow. Nora Honor. Ay, rest in peace. Anyway, nandito kami sa 334 kilometers. Matutulog muna kami, hindi ko na kaya. 11:04 PM. So, gigising kami ng 3 AM. Okay? See you tomorrow. 3 AM. 334 kilometers. 6:40 AM yung cut-off sa 400 kilometers. Let's go. Sana naman hindi na umulan ng malakas. Kasi hindi na kaya ng singit ko. So, hindi na nga kami umabot dun sa hotel namin sa 400 kilometers. Kaya nung may nakita kami na available na motel, dun na kami nag-check-in. Alam ko na mahihirapan akong matulog, kaya nagbaon ako ng melatonin. Nag-take ako ng 2 10 mg na melatonin, pero wala, hindi pa rin ako tinablan. Kasi yung nakuha naming motel, ang katabi pala nun, KTV, at for the birit sila ate girl ng All By Myself. So, medyo low na talaga ang energy natin today dahil nga hindi ako nakatulog nung first night at ngayon hindi na naman ako nakatulog. So, medyo kinakabahan na ako sa kalalagyan ko. Kaaalis pa lang namin at hindi pa kami bumabakbak, ang taas na ng heart rate ko. So, medyo kinakabahan talaga ako. Tapos, maginaw pa kasi nga madaling araw pa. At 350 kilometers, around an hour after namin nag-start pumadyak, nag-decide na kami na kumain muna dito sa 7-Eleven. Sa tabi lang to nung McDonald's na kinainan namin kagabi. Maliban sa maginaw at walang tulog, mahirap din talagang pumadyak nang walang laman ng tiyan.
Actually, medyo nahihirapan akong kumain dyan. Parang ayaw tanggapin ng tiyan ko yung sandwich. Pero wala akong choice. Kailangan ko nang kainin. So, nginuya ko na lang. Tapos, nagkape na rin ako kasi nga antok na antok ako. Thankfully, nakatulong naman yung pagkain sa akin. Kasi, bago yon parang hina-heartburn ako. May masakit sa dibdib ko. So, medyo umayos yung pakiramdam ko. At saka gumanda yung heart rate ko. So, umayos yung takbo namin. Habang palapit kami ng palapit sa checkpoint, nagkakaroon na kami ng mga kasabay. So, nakikita mo na rin kung ano-ano yung mga diskarte ng mga tao. Siyempre, merong mga mabibilis na nakarating agad ng 400 kilometers. So, nakatulog sila at umaga na sila gumising. Kasi hindi naman nila kailangang umabot sa cut-off dahil nakalagpas na sila. Pero meron din mga nagstay sa 300 at gumising ng alauna para pumadyak buong gabi. Meron din mga katulad namin na nagpondo ng mileage muna. Meron kaming mga nakasabay na kalalabas lang ng hotel nila, siguro mga in between 350 to 380 kilometers. So, bago tayo makarating sa 400 kilometer checkpoint, meron pa tayong kailangang pagdaanan na pagsubok. Ito nga ang Suwal Climb. Ito yung zigzag road na nilusong natin kahapon. Nasa 5 kilometers din ang haba nito at medyo makunat siya mga beshi, lalo na para sa walang tulog. At alam nyo naman na weakness ko yan, yung mga ahonan na yan. So nakita nyo naman na iwanan na tayo ng mga kasabayan natin. Para sa akin, ito na yung pinakamahirap na climb sa buong 600 kilometers. At thankful na din ako na natulog muna kami or nagpahinga muna kami, in my case, dahil si babe lang ang nakatulog. So anyway, yun nga, buti na lang nakapagpahinga muna kami bago namin ginawa to. Kasi kung ipinilit namin yung una naming plano, then it means na pagod na ako at antok na ako, umaahon pa ako ng suwal. Pag-ahon namin ng suwal, ang tumambad sa amin ay rainbow. So akala ko naman hindi na uulan. But look at that. Syempre, umulan na naman. Yay! 6:05 a.m. 400 kilometer checkpoint. Yay! 403 kilometers. Ano to? Dinuguan, papaitan, and torta for breakfast. Kain muna kami ni babe. Kahit kumain kami ng 3 a.m. Pero kasi, iba pa din eh. Iba pa din yung laman tiyan ng lutong bahay. Ano nangyari? In-order mo lahat? Oo. Sobrang gutom ko na pala. Ngayon tayo kumain ng ano eh. Nakapun pa yung last, diba? Hindi, kumain tayo 7-Eleven. Pero onti lang. Next is stop Shell Select. Nandito ulit tayo sa Shell Select to drink coffee and number 2 because maganda ang PR here. Yes. It's 407 kilometers at 6:44 a.m. So, ito, natagalan na naman kami kasi nag-idlip ako. Umidlip ako dito. Naka-idlip naman ng onte. Pero ayun, mayroon pang nagbabike doon. Nakita mo? So, hindi na sila umabot sa, baka nagstay lang muna sila doon. So, tapos na yung checkpoint. Nagsarado na yung checkpoint sa 400 kilometers. Anyway, ayun. Usin ko lang tong kape ko. Tapos, larga na kami. Okay. Next stop 449 kilometers. Ang cut-off doon is 10 a.m. So, meron pa tayong 2 hours and 14 minutes to get there. Parang aabot naman. Looks like it. Feel right. 8:36 a.m. 425 kilometers. Ang cut-off na hinahabol namin 10 a.m. Pero ito kami ngayon.
Kwento pace. Sabi ng Climb Pro, yung 2.39 kilometers na climb, starting in 92 meters. Ano to? Hindi to climb. Ito na, climb na daw. Climb, lusong naman. Tanga din to si Climb Pro eh. So, ito yung Burgos climb. Kahapon, ano to eh, rolling. Rolling pa din, pero pabalik. Ay, nice terraces oh. So dito nga sa Mabini or Burgos na part, rolling hills siya, papunta and pabalik, pero mas marami siyang ahon pabalik. So kung magko-compute kayo ng time nyo, magbigay kayo ng more allowance pabalik. At habang umaahon tayo, medyo kinlose up ko yung video para naman ma-admire natin ang mga sinampay ni Babe. Kung mapapansin nyo, may mga nakasampay sa saddle ni Babe. Yan ang aming mga gamit na medyas. Actually, malinis na yung mga yan kasi medyo nabanlawan na sila. So, sinampay ni Babe para pag natuyo, magagamit namin ulit. Kaso nga lang, umuulan din ulit kaya nababasa din sila ulit. 1 kilometer. 1.13. Grabe lakas na hangin. So, ayan na si Babe sa harap. 50 minutes to go. Kailangan pa natin bumuno ng 15 kilometers. Kinakabahan ako kasi daming ahon eh. Daming ahon, falls flat. Rolling talaga siya. Yun o. Ganda. Ang nakakatuwa dito sa 600 na to, iba-iba yung mga nakikita ko. Like, dito sa Dasol, ang daming mga ganito. Ano ba yung yung maraming kambing? Dasol din yun, di ba? Oo, parang may fields na puro kambing. Sa Sual, may mga palaisdaan. Pero nakakatawa kasi parang yung mga roadkill nag-iiba. Dito wala, parang wala na. Sa Pangasinan, parang ang daming durog na mangga. Tapos pagdating mo ng Tarlac, puro decapitated na palaka. Sobrang dami pong let's pray for all those lives that we lost. 5,000, 50,000 frogs last night. All kinds. Different kinds of frogs. Ang dami pa rin kumakanta. Oo nga, dami pa rin kumakanta sa gilid-gilid. Gumagana sila. Kasi yung iba, galing, diba? Ito na. 450 kilometers. 9:50 AM. Buzzer beater. Pasangawa. Ang Consadors. Okay. Ayan na. Grabe. Oh my God. Dito sa part na to, sa Dasol, dito na talaga namin na-experience yung pinakamalakas na hangin. Dito rin namin na-experience yung malakas na hangin papunta. I guess because ito yung pinaka-close sa dagat. Maliban sa malakas na hangin, syempre dumating na naman ang malakas na ulan. So lalong hindi na kami makaangat ng speed. Kaya ang speed na lang namin dito siguro mga nasa 16 to 20 kilometers per hour. Pero okay lang naman kasi marami pa tayong oras. So ang balak sana namin, dedire-diretsuhin na namin. Magpapahinga lang kami mga every 25 to 50 kilometers. Siguro mga ilang minutes lang para lang makapagpahinga yung mga puwet namin. Yun sana ang balak. Pero coming from experience, wala pa naman kaming planong nasunod sa ride na to. Mabigat yung ulan ah! Mabigat yung tipak!
Abutan pa natin sila Tito Jean at si Tito Joel at si ano ulit pangalan? Si Ronald. Nasiraan na, nawala na sa tono kasi yung may-ari wala na rin sa tono. Masarap pa. Sa haba ng ride na to at sa dami namin na nag-ride ng 600 kilometers, 120 kami to be exact, hindi malayong mangyari na meron tayong mga makasabay sa daan. Malaki rin talaga ang natutulong pagka may mga nakita kang siklista sa daan kasi ibang ginhawa rin pagka nagkakaroon ka ng kakwentuhan, bumabalik ng onti yung sigla mo. Maliban sa mga kakilala mo, yung iba mga nagiging bagong kaibigan mo na rin. Grabe, pang limang palit niya na ng gulong. Natama pa. Say hi to the vlog. Isa kang idolo. Pang limang palit ng gulong. Wala pang tulog. Tapos wala na rin siyang big ring. Walang kain. Walang kain, walang tulog, walang big ring. Walang big ring, no? Deserve niya maging super wando, no? Lawrence for the win. Punta kayong tak-tak, okay? Tambay? Yes, tambay. Kain kayo ng Siomai King, tsaka popping boba. Para deserve ni Lawrence ang support nyo. Ayun, okay na si Lawrence. Kami naman, maghahanap kami ng kakainan. Antok na talaga ako. Ang sakit ng tuhod ko. Pagka tumitigil ako, tapos magbabayad ako ulit, nararamdaman ko masakit yung tuhod ko. 12:58 p.m. Nasa 493 kilometers na kami. Siyempre, hulaan nyo. Magkakape kami. Well, lunchtime na rin kasi. Tsaka, inaantok talaga kami. Pabagal kami ng pabagal. So, iidlip muna kami. Nakakaloka tong bag ko. Binubutas niya. Nilagyan ko ng mga masking tape para hindi niya magasgasan. Kasi, meron ng gasgas dito eh. Pero, ayan, binubutas niya na naman. Tatapalan ko na naman. Ayan. Ang ganda. Innovation. 100 kilometers na lang naman. Try to survive, baby, okay? Wow, social. What's yours? Spaghetti. Oh, spaghetti. Okay. Let's eat. Okay, laban na ulit. 1:39 p.m. So, papasok na tayo ng, well, nasa Masinloc na tayo. So, familiar territory. Ang next checkpoint ay 550 kilometers. So, more or less 50, ang hirap mag-math, 56 kilometers. Hindi nga kami sure lang kung anong oras yung cut-off doon. Kasi nung kinumpute ko, 4 p.m. Tapos, ang sabi ni Kuya kanina, dun sa last checkpoint na pinanggalingan namin, 5 p.m. daw. So, better safe than sorry. Doon na lang tayo sa 4 p.m. Try natin habulin. Pero kasi, ang pace na lang namin, conservative pace na lang. Okay. Matapos na yung Masinloc line. Siyempre, nahirap pa din. Walang pinagbago. Pero, the good news is, last major climb na to. Yung iba, pachani-chani na lang. Tapos, huling climb, kubik na. Siyempre, hindi na naman nasunod ang plano natin mga beshi. Hindi nasunod ang conservative pace dahil nga maraming mga ahon at mga falls flat dito sa part ng Masinloc. Pagka mga ganitong flat, inaangat namin ng onti yung speed so nagtatrangkuhan kami.
At dahil kami si boy and girl tambay, kailangan naming pagdaanan to. So, racing against time talaga kaming dalawa ni babe dito. Buti na lang itong part na to, kilala na namin yung kalsada. So, we know what to expect. Ilang beses na rin naming nadaanan to eh. So, medyo sinuwerte kami sa part na yun. Yun nga lang, pagod na pagod talaga ang kaluluwa ko. Medyo nagkaubusan talaga tayo ng lakas dito sa part na to. Hangin. Lakas ang hangin. Shield me. So, syempre, sa haba ng ride na to, hindi tayo pwedeng forever passenger princess. Kailangan din nating tumulong. Yun nga lang, napipilitan pa rin si babe trumangko paminsan, lalo na pag malakas yung hangin. Kasi, kaming dalawa din naman yung magsasuffer dahil malaki yung ibabagal namin pag ako yung trangko. Kasi mas malakas naman talaga siya sa akin. 4:10 p.m. 548 kilometers. Malalaman na natin kung na-late tayo. Okay, 5 o'clock ang cut-off. Pasok! Pasok! Pasok ang mamshi! Tingin mo tayo saglit. Muntik mo akong patayin kakahabol sa 4 p.m. na cut-off. 5 p.m. pala yung cut-off. Ay, wala sa bagay tayo makakauwi. Nagsisisi pa ako, sabi ko late na ako. Buti na lang talaga matalino ka, babe. So, ayan, namitas tayo ng medyas sa mga sinampay ni babe. Sobrang manhid na ng paa ko. Hindi na kaya, mga besi. Kailangan ko ng palitan. Mula umaga, basa na tong paa ko. Itong medyas ko. Papalit na rin si babe. Paa pa ba to? Grabe. Sana makarecover ka pa. So ayun, nagpalit kami ng medyas. At bumuhos na ulit ang ulan. Pero okay na din. Onting ginhawa for just a short period of time. Malaking tulong na din. So ito na. Pauwi na kami. Home stretch. Last 52 kilometers. Hindi ako makapaniwala. Hindi pa nangyayari pero grabe. Ang saya ko na. Hindi ako makapaniwala. Tapos na to. Sure ako tapos na to. Ah, my God. Makakatulog na rin ako ng mahimbing at makakapagpamasahe. Kasi lahat ng parte ng katawan ko nararamdaman ko na. Uy, ano yan? Bike ba yan? Ba't ganyan? Diretso talaga to bike shop. Ang dami ng tumutunog-tunog sa kanya. Akala mo napabayaan. Hindi, kuya, di ba wala namang makakaalam pag nag-tricycle kami galing dito? Kayo lang. Tsaka yung video ko. First mong, 800. Naka-ito niya ba tingin mo? First niya, pero kung makapagyabang kala mo, pangatlo niya na. Ano nyo eh? Yan, 1-2 lang yan? Babe, kaliwat kanan lang, babe. Sabi niya. Kaliwat kanan lang yan. Saka, ating yan. Mapapagod. Huwag mapapagod. Bibilisan mo. Ipa-jack mo. Ganon. Yun yung mga advice niya. Tayo! Mag-racing tayo! Alam, babe, pwede pala to. Right na. Yung mag-uusap tayo. Oo. Tapos hindi tayo nagmamadali. Diyan ka pala. Magkasama pala tayo. Okay na lang. Gagabihin, pero hindi hating gabi. 20-20. Ganda gaming. What happened? I know. Stiffness. My body is not working. Last 28? Oo. Ang tagal. Tapos na to. Sure ako tapos na to. Sobrang tagal. Masakit yung leeg ko. Ay, oh my God.
Pag umikot yung kabang ka. Ayaw na rin umangat ng balikat ko. I mean, pag inaangat ko pang ganyan. Ayan, ganyan. Sakit na. Tapos na to. Sure ako tapos na to. Saka yung traps ko. Traps ba to? O, diba, ang yabang. Akala ko talaga, madali na lang yung last 50 kilometers. Kasi, hello, 50 kilometers na lang eh, diba? Out of 600, coffee ride na lang yun eh. Ang iksi na lang nun. So, akala ko talaga, madali na lang. Doon talaga ako nagkamali kasi ito na yung pinakamahabang 50 kilometers ng buhay ko. At syempre, umulan na naman ng malakas. So, hindi ko na alam kung anong klaseng upo ang gagawin ko dahil ang sakit na talaga ng singit ko, pati ng paa ko, pati ng mga balikat ko. So, hindi na talaga ako mapakali. Sa part na to, si babe na talaga ang nagdala sa akin 100%. Sobrang conservative na ng pace niya kasi nag-iingat na din siya dahil unting-unti na lang nasa finish line na kami. Naka-autopilot na ako dito. Kung hihinto si babe, hihinto din ako. Kung saan ang linya niya, dun din ang linya ko. Ito na yung pinakamahirap na ahon ko dyan. Ayan na. Woohoo! Oh, good Lord. Ah! Yes! Hanggang dulo! Hanggang dulo may ulan. Congrats. Anong oras na? 7:22 p.m. Grabe. Grabe yung last 20, no? Parang ahit tayo patapos. Oo, grabe. Grabe. Guys, I did it. Did it. Hoy, Lawrence, congratulations! Pakita mo yung medal mo. Ayan. Nakipicture tayo sa medal niya. Congrats, Lawrence! Hello! So, ayan. Tapos na. Natapos din natin ang 600 kilometers. At pauwi na kami. So, it's the next day. Monday na. Ang saya matapos ng buzzer beater. Saya palang matapos pagka marami kayong kasabay. Kasi, yun, di na ako nakapag-video kasi ang dami na naming chika sa lahat ng mga nakasabay namin. Tsaka, nakipag-celebrate kami sa mga nakasabay naming mga natapos. Mahirap, pero sobrang saya ko. So, I hope you enjoyed the vlog, guys. Ulitin mo ba? Ulitin mo? Oo naman. Ulitin ko. Ulitin natin, di ba? Hindi kasi ako nakapag 400 kilometers this year. Eh, di ba? Para mag-super randonor, kailangan mong magawa yung 200, 300, 400, tsaka 600. Eh, wala nang 400 sa Subic this year. Eh, ayoko naman pumunta ng mag-fly kasi mahal, di ba? So, ayun. So, probably, uulitin ko to next year. We'll see kung ano namang ganap ang mangyayari next year. Okay? I hope you enjoyed the vlog, guys. And thank you so much for watching. Bye! Supercalifragilisticexpialidocious.